Isang linggo bago ang pinakahihintay na fiesta ng aming barangay, ninakawan ako ng aking hipag na sugarol ng halos 1 milyong piso mula sa retirement fund na pinagkatiwala sa akin. Sa halip na ipagtanggol sinampal ako ng aking biyenang mapang-api at pinilit na akuin ang kasalanang hindi ko ginawa upang maisalba ang dangal ng kanilang pamilya. Habang ang aking asawang duwag ay nakatayo lamang sa dilim at nanonood sa aking pagkapahiya, doon ko napagtanto na tapos na ang oras ng aking pagtitiis. Hindi ako iyak. Hindi ako magmamakaawa. Sa bawat sentimong kinuha nila sa akin, sisiguraduhin kong babayaran nila ito ng higit pa sa kanilang kayamanan at pangalan. Gagawin ko silang mga pulubi sa loob ng sarili nilang pamamahay. Sa gitna ng malawak na hapagkainan ng mga Villarreal, marahan kong iniayos ang mamahaling lace na mantel para sa darating na piging. Ramdam ang init ng kusina at ang masangsang na amoy ng nilulutong kaldereta, ngunit ang lamig sa aking dibdib ay sapat na upang magyelo ang buong mansyon. Pirmihan mo na ito, Trinidad. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka namin palabas ng pamilyang ito dahil sa kahihiyang ginawa mo. Binitiwan ko ang hawak na pilak na kubyertos. Ang tinig ni Doña Milagros ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. Hindi ako lumingon. Alam ko ang hitsura niya ngayon nakatayo ng tuwid suot ang kanyang mga perlas. Na tila ba ang mga iyon ang nagbibigay sa kanya ng karapatang humusga. 900,000 piso, mama, mahinahon kong tugon habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Yan ang halagang nawawala sa fund. At alam nating lahat na hindi ako ang kumuha niyan. Aba, sumasagot ka pa? Singhal ni Carlota ang aking hipag na kanina, panakasandal sa pinto, habang nagkukunwaring nagpupunas ng luha. Trina, kailangan ni mama ng pambayad sa mga supplier para sa fiesta. Tapos malalaman naming wala na ang pera. Ikaw ang accountant dito. Ikaw ang may hawak ng susi ng vault. Tiningnan ko si Carlota. Ang kanyang mga mata ay mapula ngunit hindi dahil sa iyak, kundi dahil sa puyat mula sa kasino kagabi. Alam ko ang bawat galaw niya. Alam ko ang bawat kasinungalingan niya. The logs don't lie, Carlota. The transfers were made using your IP address. Sabi ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Bago ko pa natapos ang aking pangungusap, naramdaman ko ang mabilis na pagtama ng palad ni Doña Milagros sa aking pisngi. Ang lakas ng impact ay sapat na upang mapaling ang aking ulo sa gilid. Ang init ng sampal ay gumuhit sa aking balat, ngunit walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Wala kang karapatang pagbintangan ng anak ko. Ikaw ang pumasok sa pamilyang ito na walang dala kundi ang iyong diploma at ang iyong pagiging dukha. Galit na sabi ng aking biyenan, utang mo sa akin ang posisyon mo ngayon. Utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo. Ngayon pipirmahan mo ang confession letter na ito o sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan bago mag-umaga. Doon ko napansin si Aurelio, ang aking asawa, na nakatayo sa may hagdanan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Hindi niya ako matingnan sa mata. Aurelio, wala ka bang sasabihin? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi nangangatog. Ito ay tuyo at puno ng panghahamak. Trina, please, bulong niya, na halos hindi marinig. Sumunod ka na lang kay mama. Kami na ang bahalang mag-ayos ng utang pagkatapos ng fiesta. Ayaw lang ni mama ng gulo sa harap ng mga bisita. Huwag mo nang pairalin ang pride mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay ay mas pinili ang katahimikan kaysa sa katotohanan. Mas pinili niya ang anino ng kanyang ina kaysa sa liwanag ng katarungan. Ay sipkay, sabi ko. Marahan kong inayos ang aking buhok na humarang sa aking mukha dahil sa sampal. Kinuha ko ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Carlota. Nakita ko ang tagumpay sa mukha ni Doña Milagros. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay nakuha na nila ang aking pagsuko. Ngunit sa halip na pirmahan ang papel, kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang aking laptop na nasa gilid. Ang aking mga daliri ay mabilis na kumilos sa keyboard. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Anong ginagawa mo? Pirmahan mo na yon, sigaw ni Doña Milagros. Mama, hindi niyo yata naiintindihan, sabi ko habang nakatitig sa screen. Bilang chief accountant ng Villarreal Group, responsibilidad ko ang lahat ng assets ninyo.
At dahil pinagbibintangan niyo ako ng pagnanakaw, kailangan kong gawin ang tamang protocol. Anong protocol ang pinagsasabi mo? Tanong ni Carlota na biglang kinabahan. I just initiated a temporary freeze on all corporate accounts for internal audit, sagot ko. Dahil may nawalang pera ayon sa inyo, kailangang dumaan sa masusing pagsusuri ang lahat ng labas-pasok na pondo. Simula sa minutong ito, walang makakakuha ng kahit isang piso mula sa bangko. Hindi nyo mababayaran ang mga suppliers para sa fiesta. Hindi nyo mababayaran ang mga utang nyo sa Casino Carlota. Namutla si Doña Milagros. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa galit. Hayop ka, bawin mo yan ngayon din. I can't, mama. The system is encrypted. Matigas kong sabi. Unless the real thief confesses, and the board of directors, which includes your rival Mr. Santillan, is notified, those accounts will remain locked. Tumalikod ako at kinuha ang aking bag. Hindi ko na sila tinignan muli. Nilampasan ko si Aurelio na tila ba isa lamang siyang hangin na nagdadaan. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay naglalabas ng tunog na tila ba isang orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabing oras. Habang papalabas ako ng pinto, narinig ko ang hysterical na sigaw ni Carlota at ang pagmumura ni Doña Milagros. Ngunit bago ko pa mahawakan ang handle ng pinto, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello, sabi ko habang naglalakad patungo sa aking sasakyan sa ilalim ng madilim na langit. Ma'am Trina, si Aling Nena ito mula sa Barangay Hall. Mabilis na sabi ng boses sa kabilang linya. Si Aling Nena ang kilalang marites na matagal ko nang binabayaran para sa impormasyon. Pasensya na at istorbo, pero kailangan nyo itong malaman. May nakita akong mga dokumento sa mesa ni Kapitan kanina. May isa pang transfer na naganap ngayong hapon lang mula sa inyong personal na savings account patungo sa isang offshore account sa Singapore. At ma'am, ang ginamit na electronic signature. Pirma niyo po, pero galing sa computer ni Sir Aurelio. Napatigil ako sa tapat ng aking sasakyan. Ang hangin ng gabi ay humampas sa aking muka. Dala ang amoy ng paparating na ulan. Hindi lang si Carlota, hindi lang si Doña Milagros, pati ang asawa ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay may sariling plano para wasakin ako. Salamat, Aling Nena. Itago mo ang kopya, sabi ko. Ang aking tinig ay mas naging malamig kaysa sa yelo. Pumasok ako sa loob ng sasakyan at pinaandar ang makina. Habang tinitignan ko ang mansyon ng mga Villarreal mula sa rearview mirror, isa lamang ang nasa isip ko. Akala nila ay naitulak na nila ako sa bangin. Hindi nila alam ako ang nagmamay-ari ng lupaing kinatatayuan nila. At sa isang kumpas lang ng aking kamay, guguho ang lahat ng kanilang itinatago. Ang akala ng matalik kong kaibigang si Pilar ang pagbura niya sa huling kopya ng ebidensya ang magbabaon sa akin sa limot. Hindi niya alam 5 hakbang na ang layo ko sa kanya. Habang umiiyak siya sa harap ko at nagmamakaawang patawarin ko siya sa kanyang pagkakamali, doon ko napatunayan na sa mundo ng mga traidor, ang bawat luha ay may katapat na presyo. Ngayong gabi, pagbabayarin ko siya sa bawat segundong inaksaya ko sa pagtitiwala sa kanya. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa salamin ng aking sasakyan, lumilikha ng mga guhit na tila ba mga luhang hindi ko mailabas. Sa gitna ng dilim ng kalsada, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang dashboard ng aking kotse at ang matinding galit na unti-unting nagiging katarungan. Pinihit ko ang manibela patungo sa apartment ni Pilar. 15 taon kaming magkaibigan. Siya ang saksi sa pagpapakasal ko kay Aurelio at siya rin ang kasama ko sa bawat pag-akyat ko sa career bilang accountant. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti may nakatagong patalim. Pagpasok ko sa kanyang unit, bumungad sa akin ang amoy ng lavender at ang malamig na hangin mula sa aircon. Nakaupo si Pilar sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Trina, salamat at dumaan ka. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo pagkatapos mong umalis sa mansyon. Anong nangyari? Tanong niya habang mabilis na isinasara ang ilang tab sa kanyang browser. Kailangan ko ang backup files, Pilar. Ang audit logs na itinago natin sa shared drive. Yun na lang ang paraan para mapatunayan kong si Carlota ang kumuha ng pera. Sabi ko habang dahan-dahang inilalapag ang aking bag sa sofa. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko ngayon. Sige. Sandali lang, kukunin ko lang sa kabilang kwarto ang external hard drive. Dito ka lang muna ha, ipagtitimpla rin kita ng tsa, sabi niya bago mabilis na tumalikod. Huminga ako ng malalim.
Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala tila isang rebultong walang nararamdaman. Naririnig ko ang mahinang tunog ng kanyang mga yabag sa hallway at ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Ngunit sa halip na maupo lumapit ako sa kanyang mesa. Sa refleksyon ng salamin na nakasabit sa dingding kitang-kita ko ang anino ni Pilar sa kabilang kwarto. Hindi siya kumukuha ng tsaa. Nakatayo siya sa tapat ng isa pang laptop, ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos. Naririnig ko ang mahinang tunog ng pag-delete ng files, ang bawat click ng mouse ay tila ba isang pako na ibinabaon sa kabaong ng aming pagkakaibigan. Sa bawat segundo, ang mga ebidensyang pinaghirapan kong ipon ay unti-unting naglalaho. Alam kong ginagawa niya ito para kay Carlota. Alam kong binayaran siya o baka naman may kinatatakutan siya. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng kanyang kwarto. Hindi ko kailangang sumigaw. Hindi ko kailangang magwala. Magkano ang halaga ng 15 taon nating pagkakaibigan, Pilar? Ang boses ko ay mahinahon, ngunit ito ay punong-puno ng awtoridad na nagpapatigil sa mundo. Napatalon si Pilar sa gulat. Ang laptop na hawak niya ay muntik nang mahulog sa sahig. Namutla siya, ang kanyang labi ay nangangatog habang pilit na humahanap ng salitang isasagot. Trina, ay, hindi ito ang iniisip mo. Sinusubukan ko lang ayusin ang mga files para hindi sila makita ni Carlota. Stop gaslighting me, Pilar. It's pathetic, putol ko sa kanyang kasinungalingan. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang laptop mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Tumingin ako sa screen, ubos na. Ang lahat ng files ay permanente ng binura. Did Carlota promise to pay off your debts? O baka naman tungkol ito sa video na hawak niya laban sa iyo at sa asawa ng boss natin? Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman? I am an accountant, Pilar. My job is to find what is hidden. I already knew you were compromised the moment you suggested we move the backup to your personal drive. Sabi ko habang inilalabas ang isang maliit na flash drive mula sa aking bulsa. Isang drive na kanina ko pa hawak bago pa ako pumasok dito. Ang binura mo ay mga fake files na sadyang inilagay ko doon para malaman kung hanggang saan ang itatraidor mo sa akin. Ang totoong ebidensya, it's already in the hands of someone who wants to see the Villarreals burn as much as I do. Bumagsak si Pilar sa kanyang mga tuhod. Nagsimula siyang umiyak nang malakas ang mga hikbi niya ay pumupuno sa kwarto. Patawarin mo ako, Trina, natatakot lang ako. Mawawala ang lahat sa akin kapag lumabas ang video na, yon, pamilya ko ang nakataya rito. Kinuha ko ang aking panyo at iniabot sa kanya. Hindi ito tanda ng awa kundi tanda ng huling pagwawakas. Ang pamilya ay hindi ginagawang dahilan para manira ng buhay ng ibang tao. You chose your side, Pilar. Ngayon kailangan mong harapin ang konsekwensya. Tumalikod ako at naglakad palabas ng kanyang apartment nang hindi man lang siya tinitingnan muli. Ang bawat hakbang ko pababa ng hagdan ay tila ba pagtatapon ng mga lumang alaala. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin at ang ulan na tila ba naglilinis ng aking pagkatao. Sa tapat ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang bintana nito ay bumukas at bumungad ang mukha ng isang babaeng may matalim na tingin at misteryosong ngiti. Si Rosario. You look like you've seen a ghost, Trina, sabi ni Rosario sa isang boses na puno ng pang-uyam. O baka naman nakita mo na ang tunay na kulay ng taong tinuring mong kapatid. I'm done with sentiments, Rosario. I assume you have the information I asked for. Tugon ko habang pumapasok sa loob ng kanyang sasakyan. More than that, sabi ni Rosario, habang iniabot sa akin ang isang pulang envelope. Hindi lang pera ng retirement fund ang ninakaw ni Carlota. Ginamit din niya ang pangalan mo para kumuha ng malaking pautang mula sa mga taong hindi tumatanggap ng sorry bilang bayad. At ang asawa mo si Aurelio, hindi lang siya basta pumirma para sa offshore account. He's been using your signature to guarantee Carlota's gambling debts for months. Binuksan ko ang envelope at binasa ang mga dokumento sa loob. Ang aking kamay ay nanatiling matatag, ngunit ang bawat salitang nababasa ko ay tila ba isang apoy na nagpapaningas sa aking hangarin. At may isa pa, dagdag ni Rosario, ang kanyang boses ay naging seryoso. Ang lason na ipinapakain ni Doña Milagros sa barangay tungkol sa iyong pagkatao, sisiguraduhin niyang bukas sa unang araw ng novena para sa fiesta, ikaw ang magiging bida sa isang iskandalo na hindi mo na matatakasan. Plano kanyang ipahiya sa harap ng altar mismo. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na kalsada na tila walang katapusan.
Let her try. Kung gusto niya ng palabas sa harap ng altar, ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking sakripisyong nakita niya sa buong buhay niya. Anong balak mo? Tanong ni Rosario. Ang mga Villarreal ay nabubuhay sa dangal at pagmamano. Sabi ko habang nilalaro ang aking flash drive sa aking kamay. Bukas ituturo ko sa kanila kung ano ang totoong kahulugan ng kahihiyan. At sisimulan ko yon sa pamamagitan ng pagpapakita kung sino talaga ang anak ni Don Roberto na itinago nila sa loob ng maraming taon. Napatigil ang sasakyan sa tapat ng aking tinutuluyan. Habang bumababa ako, isang huling mensahe ang pumasok sa aking cellphone mula kay Aurelio. Trina, nasaan ka? Umuwi ka na. May mga tao rito sa bahay naghahanap kay Carlota. Natatakot ako. Please, kailangan kita. Tinitigan ko ang screen. Walang kahit isang emosyon ang gumalaw sa aking mukha. Dahan-dahan kong pinihit ang settings ng aking phone at pinindot ang block contact. Hayaan mong matakot ka, Aurelio. Hayaan mong maramdaman mo ang lamig ng gabi na iniwan mo sa akin. Dahil ito pa lang ang simula ng inyong pagbagsak. Ang bawat kusing na ninakaw nila ay tila mga tinik na pilit nilang ipinapalamon sa akin sa harap ng buong angka ng mga Villarreal. Habang ang aking biyanan ay nagtatalumpati tungkol sa dangal at katapatan ng bawat subo ko ng pagkaing binili ng dugong pawis ng ibang tao, ay lasang abo sa aking dila. Akala nila ay napatahimik na nila ako sa pamamagitan ng takot at kahihiyan. Hindi nila alam, ang bawat insultong ibinabato nila sa akin ay idinaragdag ko sa listahan ng kanilang mga utang na babayaran nila bukas ng may kasamang interes. Ang hapagkainan ng mansyon ay punong-puno ng mga kamag-anak na dumating para sa kapistahan. Ang amoy ng lechon at mamahaling alak ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa florera, ngunit para sa akin ang paligid ay amoy mabulok na sistema. Nakaupo ako sa dulo ng mesa, pinalilibutan ng mga matang puno ng panghuhusga at bulungan. Isang malaking kapinsalaan sa pangalan ng mga Villarreal ang nangyaring ito. Pagsisimula ni Doña Milagros habang marahang iniikot ang kanyang wine glass. Ang kislap ng kanyang mga brilyante ay tila ba nanunukso sa aking paningin. Sino ang mag-aakala na ang babaeng pinatira natin sa ilalim ng ating bubong, ang babaeng itinuring nating anak, ay may ganoon palang kadilim na balak? Mama, tama na po, maraming tao, bulong ni Aurelio, ngunit ang kanyang boses ay walang laman, walang paninindigan. Nakatitig lamang siya sa kanyang plato, tila ba mas interesado siya sa buto ng manok kaysa sa asawang unti-unting pinapatay sa harap niya. Bakit ko itatago ang katotohanan? Ang buong barangay ay nagtatanong na kung bakit hindi pa nababayaran ang mga matatandang nagtrabaho sa atin. Singhal ni Doña Milagros, at sa pagkakataong ito tumingin siya ng diretso sa akin. Trinidad, sabihin mo sa kanila. Nasaan ang pera? Saan mo dinala ang 900,000 pesos na para sa mga retirado? Ipinagpatuloy ko ang aking pagkain. Ang tunog ng dulo ng aking tinidor na dahan-dahang tumatama sa porselanang plato ay ang tanging sagot ko sa kanyang tanong. Ang bawat kalansing nito ay tila isang kampanang naghuhudyat ng digmaan sa loob ng napakatahimik na silid. Trina, kinakausap ka ng mama. Sigaw ni Carlota na nakaupo sa aking tapat. Huwag kang magkunwaring bingi. Magnanakaw ka na nga, wala ka pang galang. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kubyertos. Pinunasan ko ang aking bibig gamit ang table napkin ng may matinding pormalidad. Tumingin ako kay Carlota, pagkatapos ay kay Doña Milagros at huli kay Aurelio. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. The food is excellent, Mama. Sayang naman kung magpapaimpatso kayo sa galit bago matapos ang hapunan. Mahinahon kong sabi. You insolent brat. Ang pagbagsak ng kamay ni Doña Milagros sa mesa ay nagpaalon sa sabaw ng sinigang sa gitna. Ang mga bisita ay natahimik, ang bawat isa ay tila pinipigilan ang paghinga. Inamin na ni Pilar ang lahat, binura mo ang mga ebidensya dahil natatakot kang mabuko. May mukha ka pang ipakita rito sa amin. Pilar is a victim of her own choices, Mama. Tulad niyo rin. Tugon ko. Tumingin ako kay Aurelio. Aurelio, asawa kita. Alam mo ang katotohanan. Alam mong wala akong kinuha kahit isang kusing sa fund na yan. Bakit hindi ka magsalita? Tumingala si Aurelio. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Huminga siya ng malalim at sa isang sandali umasa akong lalabas ang lalaking pinakasalan ko. Ngunit muli akong nabigo. Trina, please, umamin ka na lang. Sabi ni Aurelio, ang boses niya ay nanginginig.
Sabi ni Mama kung aamin ka at ibabalik ang pera hindi ka na namin ipapakulong. Para na rin sa dangal ng pamilya. Isipin mo ang sakripisyo ni Mama para sa atin. Napatawa ako ng mahina. Isang tawang puno ng pait na naging dahilan upang mas lalong magalit ang aking biyenan. Dangal ang pamilyang ito ay walang dangal na natitira, Aurelio. Ang mayroon lang kayo ay isang malaking kasinungalingan na pilit niyo ring pinaniniwalaan. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Ang bawat mata sa hapagkainan ay nakasunod sa aking bawat galaw. Kinuha ko ang baso ng wine sa harap ko at dahan-dahang itinaas ito, tila ba magbibigay ako ng isang toast. To the Villarreal family. Sabi ko sa isang boses na sapat na upang marinig ng lahat sa silid. To the mother who uses her son's weakness to hide her daughter's crimes. To the sister who gambles away the lives of poor employees. And to the husband who sold his wife's honor for a peace that doesn't exist. Lumabas ka sa bahay na ito. Sigaw ni Doña Milagros, ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa tindi ng galit. Ngayon din wala kang makukuha sa amin. Isusuka ka ng buong barangay. Isusumpa ka ng bawat taong makakasalubong mo. I'm leaving, Mama, huwag kayong mag-alala, sabi ko habang inilalapag ang baso. Pero bago ako umalis, gusto ko lang ipaalala sa inyo. Bukas ang kapistahan ng San Isidro, ang araw ng pag-aani, ang araw kung kailan ang bawat itinanim ay dapat anihin. Lumapit ako kay Doña Milagros at yumuko ng bahagya, tila ba magmamano ako, ngunit sa halip ay bumulong ako sa kanyang tenga. Bukas sa harap ng altar sa harap ng buong barangay, na pinaglalaruan niyo kayo ang luluhod sa paanan ko. At sa pagkakataong iyon, wala nang Aurelio na magliligtas sa inyo. Iniwan ko silang lahat, natulala at puno ng galit. Habang naglalakad ako palabas ng mansyon, naririnig ko ang pagbasag ng mga plato at ang mga sigaw ng pagmumura ni Carlota. Ngunit ang aking isipan ay malayo na sa kanila. Paglabas ko sa gate, sinalubong ako ni Aling Nena na kanina pa naghihintay sa dilim. Hawak niya ang isang tumpok ng mga flyer at souvenir program para sa fiesta bukas. Ma'am Trina, handa na po ang lahat. Bulong ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Naisama na po ang special message nyo sa lahat ng programs na ipapamahagi bukas sa simbahan. Walang makakalampas dito. Salamat, Aling Nena. Siguraduhin mong lahat ng miyembro ng media mula sa lungsod ay naroon din. Sabi ko habang binubuksan ang pinto ng aking sasakyan. Ma, may isa pa pong dagdag ni Aling Nena. Nakita ko si Sir Aurelio na tumawag sa isang abogado kanina. Mukhang naghahanda sila ng annulment papers nyo at plano nilang gamitin ang theft charge para makuha ang lahat ng shares nyo sa kumpanya. Isang malamig na ngiti ang muling lumitaw sa aking mukha. Hayaan mo silang magplano, Aling Nena. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Pinaandar ko ang sasakyan at mabilis na lumayo sa mansyon ng mga Villarreal. Sa aking rearview mirror, nakita ko ang naglalakihang mga ilaw ng bahay na tila ba isang toreng unti-unti nang guguho. Bukas ang katotohanang itinago nila sa loob ng maraming taon ay sasabog sa kanilang mga mukha at sisiguraduhin kong walang matitira kahit isang piraso ng kanilang peking dangal. Dahil ang katarungan kapag ito ay ipinagkait ay nagiging isang bagyong walang pinipiling wasakin. At ako ang bagyong iyon. Ang pagpapatapon sa akin sa labas ng mansyong iyon ay hindi isang pagkatalo, kundi isang paglaya. Akala ni Doña Milagros at Carlota ang pagtatapon ng aking mga gamit sa gitna ng kalsada habang nanonood ang buong barangay ay sapat na upang durugin ang aking pagkatao. Hindi nila alam ang bawat piraso ng damit na humahampas sa maruming semento ay nagsisilbing marka ng bawat kasalanang pagbabayaran nila. Habang pinagtatawanan nila ako sa harap ng mga usisero, doon ko sinumpa na ang bawat mata na nakasaksi sa aking pagkadapa ay siya ring makakasaksi sa kanilang tuluyang pagkawasak. Ang tunog ng mga plastik na itinatapon sa labas ng tarangkahan ay naging musika sa pandinig ng mga marites sa aming barangay. Nakatayo si Carlota sa itaas ng balkonahe, tila isang reyna na nagtatapon ng basura, habang ang mga gamit ko ay nagkakalat sa kalsada. Ang aking mga mamahaling blazer, ang aking mga dokumento, at pati na ang aking mga personal na alaala ay naging palabas para sa lahat. Yan ang nararapat sa isang magnanakaw. Huwag ka nang babalik dito, Trina. Baka pati ang mga gripo namin ay nakawin mo pa. Sigaw ni Carlota na sinundan ng malakas na tawanan ng mga tao sa paligid. Hindi ko sila tinignan. Nanatili akong nakatayo nang tuwid bit-bit ang aking laptop, bagang tanging bagay na hindi nila nakuha sa akin. Nilapitan ko ang isa kong maleta
na bumukas ang zipper dahil sa pagkakahulog. Marahan ko itong isinara. Walang panginginig sa aking mga daliri. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Trina, tama na. Umalis ka na bago pa tumawag si mama ng mga pulis. Sabi ni Aurelio na lumabas mula sa pinto. Nakasuot siya ng malinis na polo, tila ba hindi siya apektado sa kaguluhang nangyayari sa labas. Mahiya ka naman sa sarili mo. Ang hiya, Aurelio, ay para sa mga taong may ginawang masama. At sa ating dalawa, alam nating hindi ako yon, tugon ko sa isang boses na sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid sa amin. Sumakay ako sa isang tricycle bitbit, ang iilang gamit na naisalba ko. Iniwan ko ang mansyon na puno ng halakhak, ngunit alam ko sa loob ko na ang tawa nila ay panandalian lamang. Dinala ako ng tricycle sa isang maliit na paupahan sa dulo ng barangay, isang kwartong may amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang dingding ay may mga bitak, at ang tanging bintana ay nakaharap sa isang madilim na eskinita. Ito ang aking bagong mansion. Inilapag ko ang aking mga gamit sa sahig. Marahan kong inayos ang aking iilang natitirang damit sa isang lumang cabinet. Ang bawat kilos ko ay kalkulado, tila ba nag-aayos ako ng mga pyesa sa isang board game. Hindi ako naramdaman ng awa sa sarili ko. Sa halip, ang bawat dumi na kumakapit sa aking kamay ay nagpapaalala sa akin kung bakit kailangan kong ituloy ang laban. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ito at iniluwal si Rosario. Nakasuot siya ng itim na hoodie, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa aking maliit na silid. Masyadong maliit ang lugar na ito para sa isang chief accountant, sabi ni Rosario, habang sumasandal sa hamba ng pinto. Maliit pero tahimik. Walang mga ahas. Sagot ko habang ipinagpapatuloy ang aking ginagawa. Ano ang balita? Lumapit si Rosario at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng maliit na mesa. Totoo ang hinala mo. Hindi lang retirement fund ang ginalaw ni Carlota. Ginamit niya ang kumpanya bilang collateral sa isang malaking utang sa mga pautang tubo sa labas ng bansa. Ang utang ay nakapangalan sa iyo, Trina. May mga peking authorization letters silang ginawa at ang pirma mo ay kinopya ng maayos. At si Aurelio, tanong ko. Si Aurelio ang nagbigay ng access sa mga personal na dokumento mo. Siya ang nagbukas ng pinto para pasukin nila ang buhay mo, malamig na sabi ni Rosario. Pero may mas matindi pa. Alam mo ba kung bakit galit na galit si Doña Milagros sa iyo? Dahil ikaw lang ang nakakahadlang sa balak niyang ibenta ang buong lupain ng mga Villarreal sa isang banyagang korporasyon. Kapag nawala ka, wala na silang kailangang pirma pa. Napahinto ako. Ang traidor kong asawa at ang sakim kong biyenan ay handang sunugin ang lahat para sa pera. Ngunit may isang bagay silang nakalimutan. Ang lupaing yon, ang lupain kung saan nakatayo ang mansyon, hindi ba't nakapangalan yon sa yumaong si Don Roberto? Tanong ko. Tumango si Rosario, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang emotion. Oo, at bilang kanyang anak sa labas, ako ang may hawak ng totoong testamento na itinago ni Milagros sa loob ng 30 taon. Ang testamentong nagsasabing kalahati ng ari-arian ay para sa akin at ang kalahati ay para sa magiging apo ni Roberto, na hanggang ngayon ay wala pa. Kaya pala kailangan nilang palabasin na baog ako, bulong ko sa aking sarili. Kaya pala ganoon na lang ang panggigipit nila sa akin. Bukas sa fiesta, ilalabas ko ang katotohanang yan, sabi ni Rosario. Handa ka na ba, Trina? Higit pa sa handa, Rosario, sabi ko. Nang umalis si Rosario, naupo ako sa gilid ng kama. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang mga mensahe mula kay Aling Nena. Ang bawat litrato na ipinapadala niya ay tila mga bala na ikinakarga ko sa aking baril. Ngunit ang huling litratong dumating ang nagpatigil sa tibok ng aking puso. Litrato iyon ng loob ng aming kwarto sa mansyon. Si Aurelio nakahiga sa aming kama at sa tabi niya ay isang babaeng pamilyar ang mukha. Si Pilar, ang matalik kong kaibigan na akala ko ay biktima rin, ay kasama na pala sa kama ng asawa ko. Ang pabangong naramdaman ko sa kwarto noong huling gabi ko roon ay hindi galing sa kung saan galing iyon, sa babaeng itinuring kong kapatid. Ang king pop aspriso ng puzzle ay nabuo na. Ang pagtatridor nila ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tuluyang pag-alis sa akin sa eksena upang makuha nila ang lahat. Isang mahinang tunog ng notification ang muling pumasok sa aking phone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Bumungad ang mukha ni Carlota, tila balasing at puno ng halakhak.
Nasa likod niya si Aurelio at Pilar na tila ba nagdiriwang. Trina, kumusta ang unang gabi mo sa squatters area, pang-uuyam ni Carlota? Huwag kang mag-alala, ipapadala ko sa'yo ang mga tira naming pagkain bukas pagkatapos ng fiesta. O baka naman gusto mong panoorin si Aurelio at Pilar na magkasama sa altar bukas. Tumingin ako sa camera ng walang anumang emosyon. Carlota, i-enjoy nyo ang gabing ito. Ubusin nyo ang lahat ng alak na kaya nyo. Dahil bukas pagkatapos ng misa sisiguraduhin kong ang tanging iinumin nyo ay ang sarili nyong mga luha. Aba, matapang pa ang magnanakaw. Sigaw ni Carlota bago pinutol ang tawag. Ibinaba ko ang cellphone sa mesa. Marahan kong inayos ang aking suot na relo. Ang bawat segundo na lumilipas ay naglalapit sa akin sa aking muling pagkabuhay. Bukas sa harap ng San Isidro, sa harap ng buong barangay, at sa harap ng altar ng Diyos, ipakikita ko sa kanila na ang isang babaeng itinapon sa dumi ay ang siyang wawasak sa kanilang ginintuang tore. Walang patawad, walang habag, puro katarungan. Ang katahimikan ng madaling araw ay binasag hindi ng ingay, kundi ng malamig na determinasyon sa aking mga mata, habang pinagmamasdan ko ang mga dokumentong nasa harap ng aking laptop. Sa labas naririnig ko na ang unti-unting pagbangon ng barangay para sa kapistahan, ang kalansing ng mga kaldero, at ang mahinang usapan ng mga kapitbahay na naghahanda ng kanilang mga handa. Habang ang pamilya Villarreal ay abala sa pagpapakitang tao sa harap ng simbahan, abala naman ako sa paggawa ng isang digital na bitag na kailanman ay hindi nila makakatasan. Ang bawat pindot ko sa keyboard ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang dangal, at sa bawat segundong lumilipas, mas lalong tumitindi ang aking pananabik na makita ang kanilang pagbagsak. Sa loob ng aking maliit at madilim na kwarto, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na sinag mula sa aking laptop screen. Ang aking mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard, tila ba gumagawa ng isang masalimuot na tahi sa isang tela ng paghihigante. Bilang isang accountant, alam ko ang bawat pasikot-sikot ng kanilang mga ari-arian. Alam ko kung aling mga account ang hindi nila gaanong binabantayan. Ginamit ko ang aking huling access upang i-freeze ang mga personal assets na nakapangalan sa akin, ngunit ginagamit nilang collateral. Ang bawat pirma ni Aurelio sa mga garantiya para sa utang ni Carlota ay magiging basura simula ngayong araw. Hindi nila alam na ang tanga at sunod-sunuran nilang manugang ay matagal nang nag-setup ng isang automatic trigger sa bangko. Isang maling galaw lang nila sa harap ng publiko, at ang lahat ng kanilang credit lines ay mapuputol ng parang sinulid. Isang mahinang katok ang narinig ko sa aking bintana. Pagbukas ko, bumungad ang mukha ni Aling Nena, suot ang kanyang pinakamagandang barot saya para sa fiesta, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng balitang hindi para sa lahat. Ma'am Trina, heto na po ang mga souvenir programs. Bulong niya habang iniabot ang isang tumpok ng makintab na papel. Nagawa po namin ng maayos. Ang lahat ng QR codes ay gumagana. Sinubukan ko sa cellphone ko kanina at naku ma'am, kapag napanood ito ng mga tao, siguradong hihimatayin si Doña Milagros. Kinuha ko ang isa sa mga programs. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong polyeto para sa kapistahan ni San Isidro. May mga panalangin, listahan ng mga donasyon ng pamilya Villarreal, at sa likod isang malaking QR code na may caption na "A message of gratitude from the Villarreal family." Salamat Aling Nena. Siguraduhin mong ang mga nasa unahan, lalo na ang mga opisyal ng munisipyo at ang mga reporter ang unang makakakuha nito. Sabi ko habang inilalabas ang isang sobre ng pera, ang huling pondo ko para sa misyong ito. Ma'am, huwag niyo na po akong bayaran ng malaki. Sapat na sa akin na makitang mapahiya ang mga yan. Alam niyo ba, kanina lang nagmamayabang si Carlota sa palengke. Sabi niya ngayong gabi raw ay iaanunsyo ang engagement ni Sir Aurelio at ni Pilar pagkatapos ng annulment niyo. Ang kapal talaga ng muka, galit na sabi ni Aling Nena. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mukha. Hayaan mo silang magsaya, Aling Nena. Ang engagement na yan ang magiging pinakamahal na pagkakamali sa buhay nila. Pag-alis ni Aling Nena, nagsuot ako ng isang simpleng asul na dress, isang kulay na sumisimbolo sa aking kapayapaan sa gitna ng bagyo. Naglakad ako patungo sa simbahan, sumasabay sa dagsa ng mga tao. Ang amoy ng insenso at ang tunog ng kampana ay bumabalot sa hangin. Sa loob ng simbahan, nakita ko ang pamilya Villarreal na nakaupo sa pinakaunang hilera, tila mga santo na walang bahid ng dumi.
Si Doña Milagros ay nakasuot ng ternong ginto, habang si Aurelio ay nasa tabi niya pormal at walang kibo. Sa kabilang panig naman ay si Pilar na panakanakang sumusulyap kay Aurelio nang may mali siya. Habang naglalakad ako sa gilid, naramdaman ko ang mga tingin ng mga tao. Ang mga bulungan ay tila ba mga bubuyog na nakapalibot sa akin. Ngunit hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng may taas noo patungo sa likod ng entablado kung saan inihahanda ang malaking screen para sa programa mamaya. Doon biglang humarang sa akin si Carlota. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang gown na halatang binili gamit ang perang ninakaw niya sa mga retirado. Ang amoy ng kanyang alak ay humahalo sa kanyang matapang na pabango. Aba, look who's here, ang magnanakaw na manugang naglakas loob pang magpakita sa bahay ng Diyos. Pang-uyam ni Carlota habang hinahawakan ng kanyang baywang. Anong ginagawa mo rito, Trina? Magmamakaawa ka ba kay mama o baka naman gusto mong saksihan ang pag-anunsyo ng bagong reyna ng mansyon? Carlota, ang ganda ng suot mo, mahinahon kong sabi habang sinusukat ang bawat reaksyon niya. Sayang naman kung mamaya lang ay mapupunit yan dahil sa kakahabol mo sa mga taong kukuha sa'yo. Anong sinasabi mo? Singhal niya. Masyado ka ng desperada, wala ka ng kakampi rito. Si Pilar na ang nasa tabi ni Aurelio. Si Mama na ang may hawak ng lahat ng accounts. At ikaw isang basura ka na lang sa kalsada. Ang basura, Carlota, ay madaling linisin. Pero ang baho ng bulok na sistema, kahit anong pabango ang gamitin mo, lalabas at lalabas pa rin. Tugon ko sa isang boses na kasing tigas ng semento. Lalapit sana siya para sampalin ako, pero mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Ang higpit ng aking hawak ay naging dahilan upang mamutla siya. Huwag mo nang subukan, Carlota. Hindi na ako ang Trina na kilala mo, bulong ko sa kanyang tenga. Enjoy the show later. I made sure it's a production you'll never forget. Binitiwan ko ang kanyang kamay nang may pandidiri at naglakad palayo. Nararamdaman ko ang kanyang galit na titig sa aking likuran, ang kanyang paghinga na tila ba isang hayop na nasusukol. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, nakita ko si Rosario na nakatayo sa isang madilim na sulok ng patio. Tumango siya sa akin, isang senyales na handa na ang lahat. Ang tech crew na inarkila ni Doña Milagros ay hindi alam na ang system na gagamitin nila ay matagal nang nahack ni Rosario. Ang misa ay natapos at ang mga tao ay nagsimulang magtipon sa plaza para sa grand program. Ang mga ilaw ay nagniningning at ang musika ay pumupuno sa buong barangay. Si Doña Milagros ay umakyat sa entablado, hawak ang mikropono ng may matinding kapalaluan. Mga kababayan, sa araw na ito ng ating kapistahan, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagtitiwala sa Pamilya Villarreal. Panimula niya, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa buong plaza. Sa likod ng bawat tagumpay ay may mga pagsubok, ngunit ang dangal ng ating pamilya ay mananatiling matatag. Bilang pasasalamat, may inihanda kaming maikling video na nagpapakita ng aming mga proyekto para sa inyo. Pakikuha ang inyong mga souvenir programs at iscan ang QR code sa likod para sa ating espesyal na mensahe. Nakita ko ang sabay-sabay na pagkuha ng mga tao ng kanilang mga cellphones. Ang bawat isa ay sabik na makita ang pasasalamat ng mga Villarreal. Sa tabi ng entablado, nakita ko si Aurelio na nakatingin sa akin mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at tila ba may bahid ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang screen sa likod ni Doña Milagros ay dahan-dahang bumukas. Ang unang imahe ay hindi ang kanilang mga proyekto, kundi isang madilim na footage mula sa loob ng isang ATM booth. Ang buong plaza ay biglang natahimik. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng aking puso, na tila ba isang drum na naghuhudyat ng pagsisimula ng katapusan. Anong nangyayari, patayin niyo yan? Sigaw ni Doña Milagros sa mga tech crew, pero walang nakikinig sa kanya. Ang video ay nagsimulang tumakbo. At doon sa harap ng buong barangay, lumitaw ang mukha ni Carlota na tinitingnan ang isang makapal na bundle ng pera, habang sa background ay naririnig ang boses niya. Mama, okay na. Nakuha ko na ang retirement fund. Isisi na lang natin kay Trina, siguradong maniniwala ang lahat dahil mahirap lang ang pamilya niya. Ang kislap ng takot sa mga mata ni Doña Milagros ay ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa buong buhay ko. Ang bawat bulong sa gitna ng plaza ay tila mga hudyat ng isang papalapit na sakuna para sa Pamilya Villarreal. Habang ang mukha ni Carlota ay malinaw na nakikita sa malaking screen, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig
ay tila mga pako na tumatama sa kabaong ng kanilang reputasyon. Akala ni Doña Milagros ay kaya niyang kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng kanyang ginto at kapangyarihan, ngunit sa harap ng katotohanang nakalantad sa lahat, ang kanyang boses ay naging isang mahinang huni na lamang sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kahihiyan. Ngayong gabi ang kanilang pagbagsak ay hindi na lamang isang pangarap kundi isang brutal na realidad na nasasaksihan ng libu-libong mata. Ang katahimikan sa plaza ay nabasag ng isang malakas na singhal mula sa karamihan. Si Aling Nena na nasa pinakaunahan ay itinuro ang entablado habang hawak ang kanyang cellphone. Ang galit sa kanyang mukha ay sumasalamin sa nararamdaman ng lahat ng mga retiradong empleyado na naroon. Magnanakaw magamapagkunwari. Sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay tila naging mitya ng isang malaking pagsabog. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay, ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkadismaya at galit. Sa itaas ng entablado, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Milagros. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang mikropono mula sa MC na mukhang na-estatwa rin sa gulat. Ang kislap ng kanyang mga perlas ay tila nawalan ng ningning sa ilalim ng malupit na liwanag ng screen. Huwag kayong maniwala sa nakikita nyo, fake news yan. Isang paninira, sigaw ni Doña Milagros, ngunit ang kanyang boses ay pumiyok, isang tunog na nagpapakita ng kanyang matinding takot. Si Carlota naman ay tila nawalan ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa speaker sa gilid, ang kanyang pulang gown ay tila naging kulay ng dugo sa kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa screen at sa mga taong ngayon nagbabato na ng mga plastic na bote at crumpled na souvenir programs sa entablado. Dahan-dahan akong naglakad mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang mga tao ay kusang tumabi, tila ba nahati ang dagat upang bigyang daan ang aking pagdating. Bawat hakbang ko ay may bigat, bawat pagtapak ng aking heels sa semento ay naglalabas ng tunog ng katarungan. Nang makarating ako sa tapat ng entablado, tumingin ako ng diretso kay Doña Milagros. Ang katotohanan, Mama, ay hindi kailanman nagiging fake dahil lang hindi mo ito gusto. Sabi ko sa isang boses na sapat na upang marinig ng mga nasa unahan. Trina, itigil mo na ito. Please. Isang boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Si Aurelio. Humarap ako sa kanya. Ang aking asawa ay mukhang isang basang sisiw sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang polo ay may mantsa ng pawis at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, hindi para sa akin, kundi para sa kaligtasan ng kanilang pangalan. Itigil siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kakalimutan ko ba ang sampal ng iyong ina? Ang pagtatapon niyo ng mga gamit ko sa kalsada? O ang paghiga ni Pilar sa kama ko, habang wala pa ngang isang araw na wala ako roon? Nanlaki ang mga mata ni Aurelio. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat salita ko ay tila mga sampal na walang tunog, ngunit nag-iiwan ng malalim na marka sa kanyang pagkatao. Trina, mag-usap tayo sa bahay. Aayusin natin ito. Ibibigay namin ang lahat ng gusto mo, huwag mo lang kaming hiyain ng ganito. Muling pagsusumamo ni Aurelio habang sinusubukang hawakan ang aking braso. Mabilis kong iniwas ang aking kamay. Ang aking titig ay sapat na upang mapaurong siya. Ang bahay na sinasabi mo ay hindi na inyo, Aurelio. Ang lahat ng gusto ko lang ng katarungan at heto na nangyayari na. Tumalikod ako sa kanya at naglakad patungo sa aking sasakyan na nakaparada malapit sa plaza. Ngunit bago ako makapasok, isang itim na van ang mabilis na huminto sa gilid ng entablado. May mga lalaking nakasuot ng leather jackets, ang bumaba ang kanilang mga mukha ay hindi pala kaibigan. Ang bawat isa sa kanila ay tila naghahanap ng biktima. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Carlota nang makita ang mga lalaking ito. Ang mga ito ang mga taong inutangan niya sa kasino, ang mga taong walang pakialam sa fiesta o sa reputation ng mga Villarreal. Nasaan ang pera, Carlota? Sigaw ng isa sa mga lalaki, ang kanyang boses ay tila kulog na namayani sa gitna ng ingay. Nagkagulo ang mga tao. Nagsimulang magtakbuhan ang mga usisero, habang ang mga tech crew ay mabilis na nagsialisan. Ang pamilya Villarreal ay naiwang mag-isa sa itaas ng entablado, pinalilibutan ng galit ng taumbayan sa harap at banta ng mga kriminal sa gilid. Sumakay ako sa aking sasakyan at isinara ang pinto. Ang lamig ng aircon ay naging katuwang ng aking malamig na pakiramdam. Mula sa loob, pinanood ko si Aurelio na sumusubok na protektahan ang kanyang ina, habang si Carlota ay nanginginig sa takot sa likod nila.
Nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam kong kay Rosario ito. The accounts are drained, Trina. The syndicate is moving in. This is the last warning for them. Tumingin ako sa rearview mirror habang dahan-dahang pinapaandar ang kotse. Nakita ko ang isang lalaking may hawak na bakal na dahan-dahang umaakyat sa entablado. Ang katarungan ay may iba't ibang mukha, at minsan ito ay dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Pinaandar ko ang sasakyan palayo sa plaza. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo ay nagsimulang humalo sa ingay ng barangay. Habang lumalayo ako, isang pakiramdam ng kapayapaan ang unti-unting bumabalot sa akin. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayong gabi, ang toreng bato ng mga Villarreal ay nagsimula ng gumuho at sisiguraduhin kong walang kahit isang piraso nito ang may iwang nakatayo. Ang huling hagupit ng katotohanan ay hindi lamang nanggaling sa video na ipinalabas sa screen, kundi sa isang dokumentong 30 taon nang itinago sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Doña Milagros. Habang ang buong plaza ay nagkakagulo at ang mga boses ng paghatol ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng barangay, doon ko siningil ang bawat patak ng pawis at bawat sentimong kinuha nila sa mga taong walang laban. Sa gabing ito ng fiesta, hindi lamang sila nawalan ng pera at reputasyon. Nawalan sila ng karapatang tumapak sa lupang kinatatayuan nila. Ang katarungan ay hindi lamang dumating, ito ay naningil ng may kasamang matinding kahihiyan. Ang ingay sa plaza ay naging isang nakakabinging koro ng galit. Ang mga tao ay tila mga alon na humahampas sa entablado, pilit na inaabot ang pamilyang dati ay tinitingala nila bilang mga Diyos. Si Doña Milagros ay nakatayo sa gitna, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na itinataboy ang mga plastik na bote na ibinabato sa kanya. Makinig kayo, isang malaking pagkakamali ito. Ang manugang ko ang may gawa nito. Sigaw ni Doña Milagros, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ngunit ang mikropono ay biglang naglabas ng isang matinis na tunog bago tuluyang nawalan ng boses ang kanyang mga salita. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang dahan-dahang umakyat sa hagdan ng entablado. Nakasuot siya ng isang formal na itim na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa mga taong nasa malapit. Si Rosario. Hindi siya natatakot sa mga lalaking mula sa sindikato na kasalukuyan nang hinahawakan si Carlota sa braso. Kinuha ni Rosario ang mikropono mula sa kamay ng MC. Tumingin siya sa mga tao pagkatapos ay dahan-dahang humarap kay Doña Milagros. Ang kanyang titig ay puno ng 30 taon ng naipong pait at katarungan. Ang pamilyang Villarreal ay nabuhay sa isang malaking nakaw na sandali, panimula ni Rosario. Ang kanyang boses na pinalakas ng mga speaker sa bawat sulok ng plaza ay tila isang hatol na nagmumula sa langit. Hindi lang pera ng mga retirado ang ninakaw nyo. Ninakaw nyo rin ang pagkatao ko, ang pangalan ng tatay ko, at ang lupang kinatatayuan ng mansyong ipinagmamalaki nyo. Sino ka ba? Anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Doña Milagros, bagaman ang takot sa kanyang mga mata ay nagpapakita na alam na niya ang sagot. Ako si Rosario Villarreal, ang anak ni Don Roberto Villarreal, na pilit mong itinago at ipinagkait sa mundo. Sabi ni Rosario habang itinaas ang isang may kalumaang dokumento, ang totoong testamento ni Don Roberto. At ayon sa huling hiling ng aking ama, ang mansyon at ang lahat ng lupain sa paligid nito ay hindi kailanman naging iyo, Milagros. Ito ay nakalaan sa akin at sa sino mang legal na asawa ng pamilya na naging tapat sa kanilang tungkulin. Narinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng karamihan. Ang mga marites ay tila nakalimot huminga. Ang bawat salita ni Rosario ay tila isang malakas na hampas ng kampana na nagpapayanig sa pundasyon ng barangay. Nakahinto ang aking sasakyan sa gilid ng kalsada, sapat na malapit upang masaksihan ang bawat detalye. Nakita ko si Aurelio na nakatitig kay Rosario, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ang lalaking pinakasalan ko ay hindi man lang makapagsalita upang protektahan ang kanyang ina o ang kanyang sarili. Nanatili siyang estatwa sa gitna ng sarili nilang pagkawasak. Hindi totoo yan, peke ang dokumentong yan. Sigaw ni Carlota habang nagpupumigla sa hawak ng mga lalaking naniningil sa kanya. Aurelio, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang mga pulis. Ngunit bago pa makakilos si Aurelio, lumapit si Rosario sa gilid ng entablado at itinuro ako sa loob ng aking sasakyan. Ang lahat ng ilaw ng mga cellphone ng mga tao ay lumingon sa aking direksyon.
Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana ng kotse. Trinidad Salcedo Villarreal is the only person who holds the key to the special trust fund left by Don Roberto for the protection of this estate, dagdag ni Rosario. Dahil sa panggigipit niyo sa kanya ang proteksyong iyon ay nawala na. Simula sa gabing ito, ang mansyon ng mga Villarreal ay mapupunta sa ilalim ng foreclosure dahil sa mga utang ni Carlota na hindi niyo kayang bayaran. Bumaba ako ng sasakyan. Ang bawat hakbang ko sa semento ay dahan-dahan tila ba ninanamnam ko ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Naglakad ako patungo sa paanan ng entablado. Tumingala ako kay Doña Milagros na ngayon ay nakaluhod na sa sahig pilit na pinupulot ang mga dokumentong nagliparan sa paligid. Ang sabi mo kagabi, Mama, isusuka ako ng buong barangay. Mahinahon kong sabi ang aking boses ay malamig at walang halong galit. Ngunit tignan mo ang paligid mo. Sino ngayon ang isinusuka ng mga taong pinagsilbihan mo ng kasinungalingan? Trina, anak, patawarin mo kami. Huwag mong hayaang kunin nila ang bahay at pagsusuma mo ni Doña Milagros habang pilit na inaabot ang dulo ng aking suot na dress. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa sahig, tila ba mga luha ng isang reynang nawalan ng trono. Tiningnan ko ang kanyang nanginginig na kamay. Marahan kong iniwas ang dulo ng aking damit. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong nagkamali ng hindi sinasadya. Ang sa inyo ay isang plano, Mama. Isang planong pumatay ng dangal ng ibang tao para sa inyong sariling bulsa. Tumingin ako kay Aurelio. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha, tila ba ngayon lang niya naintindihan ang laki ng nawala sa kanya. Aurelio, ang annulment papers na inihanda mo. Pakisiguradong pirmahan mo na yan. Ayaw ko nang dalhin ang pangalang Villarreal. Sa sandaling lisanin ko ang lugar na ito. Sa kabilang panig ng entablado, ang mga lalaki mula sa sindikato ay dahan-dahan ng kinaladkad si Carlota pababa. Ang kanyang mga tili ng pagmamakaawa ay humahalo sa ingay ng mga sirena ng pulis na sa wakas ay dumating na. Ngunit hindi ang pulis ang kukuha sa kanila para iligtas kundi para arestuhin sa kasong estafa at falsification of documents. Habang nagkakagulo ang lahat, lumapit sa akin si Rosario. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na susi, ang susi ng safety deposit box ni Don Roberto na matagal nang nakatago sa isang bangko sa labas ng bansa. Salamat, Trina, bulong ni Rosario. Kung hindi dahil sa tapang mo na harapin sila, mananatili akong isang anino sa pamilyang ito. Wala kang dapat ipagpasalamat, Rosario. Ginawa ko lang ang tama, sir. Tugon ko. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa entablado. Si Doña Milagros ay tuluyan ng pinalibutan ng mga pulis. Ang kanyang korona ng kapalaluan ay tuluyan ng nadurog sa ilalim ng mga paa ng taumbayan. Sumakay ako muli sa aking sasakyan. Ngunit bago ko ito paandarin, isang huling tingin ang ibinigay ko sa mansyon na matatanaaw mula sa plaza. Ang mga ilaw nito ay dahan-dahang namamatay, tila ba isang buhay na unti-unti nang binabawian ng hininga. Paalis na sana ako nang mapansin ko si Pilar na nakatayo sa isang madilim na sulok umiiyak habang pinapanood ang pag-aresto kay Aurelio. Ang aming pagkakaibigan ay naging isang abo na lamang sa gitna ng apoy ng kanilang kasakiman. Pinaandar ko ang sasakyan at mabilis na lumayo sa plaza. Ang lamig ng gabi ay hindi na nakakatakot, kundi nakakaginhawa. Ngunit sa gitna ng aking paglalakbay, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa dashboard. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Isang video file mula sa isang camera na hindi ko alam na mayroon pala sa loob ng mansyon. Ang video ay nagpapakita ng isang tagpo sa loob ng kwarto ni Doña Milagros, ilang oras bago ang fiesta. May isang taong hindi ko inaasahang makita sa video na iyon. May hawak na isang itim na envelope na naglalaman ng mas malalim pang lihim tungkol sa pagkamatay ni Don Roberto. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ito ay mas lalong lumalalim. Ang mamatay taong biyenan ko at ang kanyang mga kasabwat ay akalang mabaon nila sa limot ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Don Roberto. Sa loob ng maraming taon, naghari-harian sila sa mansyong itinayo sa itaas ng isang madilim na lihim habang ako ay pilit nilang ginagawang biktima ng kanilang mga kasalanan. Ngayong hawak ko na ang huling piraso ng katotohanan, sisiguraduhin kong ang bawat sandali ng kanilang pananatili sa loob ng malamig na selda ay mapupuno ng pagsisisi. Hindi lang sila mawawalan ng yaman. Kukunin ko sa kanila ang huling piraso ng kanilang kalayaan habang pinapanood nilang gumuho ang lahat ng kanilang pinaghirapan.
Ang ulan ay lumalakas ang bawat patak nito sa bubong ng aking sasakyan, ay tila ba isang mabilis na tibok ng puso na nagmamadaling matapos ang isang kabanata. Huminto ako sa isang madilim na parking lot, malayo sa ingay ng plaza, at muling tinitigan ang screen ng aking cellphone. Ang video ay malinaw. Ang boses ni Doña Milagros ay kasing talim ng dati, ngunit sa pagkakataong ito puno ito ng takot at pakikipagsabwatan. Kailangan nating dagdagan ng dosage. Hindi pwedeng umabot siya sa pagpirma ng bagong testamento para kay Rosario. Ang boses na sumagot sa kanya ay pamilyar, malamig, profesional at walang bahid ng konsensya. Si Attorney Mendoza ang matagal ng abogado ng pamilya Villarreal. Huwag kayong mag-alala, Doña Milagros. Ang gamot na ibinibigay ng nurse ay dahan-dahang magpapahina sa kanyang puso. Lalabas na natural death ang lahat. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Hindi lang pagnanakaw ang ginawa nila. Pinatay nila ang sarili nilang haligi para sa pera. At si Aurelio, nasaan siya nang mangyari ito? Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang tawag mula sa presinto. Sinagot ko ito nang may matinding katahimikan. Trina, kailangan mo akong tulungan. Ang boses ni Aurelio ay nanginginig, puno ng hikbi na tila ba isang batang nawawala. Hindi ako makahinga rito. Sinasabi nila na kasabot daw ako sa estafa ni Carlota. Alam mong wala akong alam, di ba? Please mag-post ka ng bail para sa akin. Mahal na mahal kita, gagawin ko ang lahat, babalik tayo sa dati pangako. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Isang tawa na hindi nagtataglay ng kahit anong saya kundi puro pait. Ang dati na sinasabi mo, Aurelio, ay ang panahong hinahayaan mo ang nanay mo na sampalin ako. O ang panahong pinapanood mo si Carlota na itapon ang mga gamit ko. Tanong ko sa isang boses na kasing lamig ng gabi. O baka naman ang dati ay noong ginagamit mo ang pirma ko para garantiya sa mga utang ng kapatid mo habang natutulog ako sa tabi mo. Trina, patawarin mo ako. Natakot lang ako kay mama. Pero ikaw ang asawa ko, ikaw ang buhay ko. Pag susumamo niya ang tunog ng kanyang pag-iyak ay maririnig sa kabilang linya. Wala ka ng asawa, Aurelio. Ang babaeng minahal mo ay namatay na noong gabing hinayaan mong bastusin ako ng pamilya mo. Sabi ko habang tinititigan ang video ni Doña Milagros sa aking screen. At heto ang huling balita para sa iyo. Alam ko na ang ginawa niyo kay Don Roberto. Alam ko na ang tungkol sa dosage ng gamot. Natahimik ang kabilang linya. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang paghinga ni Aurelio na tila ba na estatwa sa gulat. Hindi ko alam. Wala akong kinalaman doon. Trina, si mama lang ang may gawa niyon. Sigaw ni Aurelio, ngunit ang takot sa kanyang boses ay nagpapatunay na may alam siya kahit kaunti. Ang pananahimik ay isang uri rin ng pakikipagsabwatan, Aurelio. Enjoy your stay in the cell. Bukas ang mga dokumentong ito ay mapupunta na sa NBI. Sabi ko bago ko dahan-dahang pinatay ang tawag. Ibinaba ko ang aking cellphone at huminga ng malalim. Ang bawat hininga ko ay tila ba naglalabas ng lahat ng bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi pa ako pwedeng magpahinga. Kinuha ko ang aking laptop at muling nagsuri ng mga accounts. Dahil sa pagbagsak ng credit lines ng mga Villarreal, ang mansion ay opisyal na ngayong nasa ilalim ng foreclosure. Ngunit may isang detalye na napansin ko sa mga huling transaksyon ni Attorney Mendoza. May isang malaking halaga ng pera na inilipat sa isang foundation na ang pangalan ay pamilyar sa akin, ang foundation na pinamumunuan ni Pilar. Ang aking matalik na kaibigan ay hindi lang pala kabit. Siya rin ang tagalaban ng perang ninakaw mula sa mga retirado. Nagmaneho ako patungo sa isang maliit na hotel sa labas ng bayan kung saan alam kong nagtatago si Pilar. Alam kong wala siyang pera dahil lahat ng kanyang accounts ay na-freeze ko na rin. Ang tanging takbuhan niya ay ang cash na itinago niya sa foundation. Pagdating ko sa hotel, ang paligid ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng mga kuliglig sa damuhan. Naglakad ako patungo sa room 302. Kumatok ako ng 3 beses marahan, ngunit may awtoridad. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang mukha ni Pilar. Magulo ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay namamaga sa iyak, at ang kanyang suot na damit ay lukot-lukot. Trina, bulong niya, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Paano mo ako nahanap? Numbers don't lie, Pilar. You should know that by now. Sabi ko habang dahan-dahang pumapasok sa loob ng kwarto nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Nakita ko ang isang itim na bag sa ibabaw ng kama, puno ng mga bundle ng pera. Ang perang para sana sa mga matatandang nagtrabaho ng marangal sa loob ng maraming dekada.
Ibibigay ko rin naman ito, Trina, natakot lang ako. Sabi ni Carlota, papatayin nila ako kapag hindi ko ito itinago. Pagsisinungaling ni Pilar habang sinusubukang takpan ang bag. Huwag mo nang ituloy, Pilar. Napaka-cliche na ng script mo. Sabi ko habang binubuksan ang aking bag at inilalabas ang isang recorder. I want names. I want the details of how Milagros and Mendoza killed Don Roberto. If you give me that, maybe, just maybe I'll tell the prosecutors that you were just a coerced witness. Napatigil si Pilar. Tumingin siya sa pera pagkatapos ay sa akin. Ang kasakiman at takot ay naglalaban sa kanyang mga mata. Ano ang kasiguraduhan ko na hindi mo ako itutuloy na ipakulong? Tanong niya. Wala. Pero ito lang ang tanging baraha mo. Sagot ko ng may malamig na ngiti. Dahil sa labas ng pintong ito, naghihintay na ang mga lalaki ng sindikato na kinaladkad si Carlota kanina. At alam nating dalawa na mas gusto mong makulong kaysa mapunta sa kamay nila. Bumagsak ang balikat ni Pilar. Naupo siya sa gilid ng kama at nagsimulang magsalita. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga uod na nanggagaling sa isang bulok na bangkay. Isinalaysay niya kung paano pinalitan ni Doña Milagros ang mga gamot ni Don Roberto, kung paano binayaran ni Attorney Mendoza ang doktor, at kung paano nalaman ni Aurelio ang lahat, ngunit piniling tumahimik, kapalit ng kanyang mana. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang matinding pandidiri sa pamilyang pinagsilbihan ko. Ang mansyong Villarreal ay hindi pala tahanan. Ito ay isang libingan ng mga kaluluwang walang dangal. Pagkatapos ng mahigit isang oras, itinago ko ang recorder sa aking bag. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Trina, paano ang pangako mo, ha? Sigaw ni Pilar. Sabi ko, maybe. Tugon ko nang hindi lumingon. Pero naisip ko ang katarungan ay hindi nakikipag-bargain sa mga traidor. Pagbukas ko ng pinto, bumungad ang dalawang pulis na kanina pa naghihintay sa hallway. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Pilar habang pilit siyang pinapaspasan ng posas. Ang kanyang mga tili ay umalingaw-ngaw sa hallway ng hotel, ngunit para sa akin ito ay isang himig lamang ng paglilinis. Lumabas ako ng hotel at huminga ng sariwang hangin. Ang ulan ay tumigil na at ang mga bituin ay nagsimula ng magpakita sa langit. Ngunit sa aking paglalakad patungo sa sasakyan, isang anino ang humarang sa aking daan. Si Rosario. Nakatayo siya sa ilalim ng poste ng ilaw, hawak ang isang itim na envelope, ang envelope na nakita ko sa video. Hindi pa tayo tapos, Trina. Sabi ni Rosario, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa tatay ko. At ang bagay na yon, ang siyang magpapabago sa tingin mo sa lahat ng nangyaring ito. Tumingin ako sa kanya, ang aking puso ay muling bumilis ang tibok. Anong ibig mong sabihin? Iniabot ni Rosario ang envelope sa akin. Basahin mo ito. At kapag nalaman mo ang totoo, malalaman mo kung bakit hindi sapat ang pagkabilanggo nila para sa katarungang hinahanap natin. Binuksan ko ang envelope sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Ang aking mga mata ay nanlaki sa bawat salitang nababasa ko. Ang katotohanan ay mas malala pa sa inaasahan ko. Don Roberto was not the victim I thought he was. And the person who really planned his death was not just Milagros. Ang akala ko ay mga biktima at salarin lang ang naglalaro sa entabladong ito, ngunit ang katotohanang hawak ko ngayon ay nagpapatunay na ang buong pamilya Villarreal ay isang malaking hukay ng mga uod. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na si Don Roberto ay isang mabuting tao na pinatay ng kasakiman ni Doña Milagros. Ngunit sa bawat salitang nababasa ko sa mga lihim na dokumentong ito, unti-unting nadudurog ang imahe ng hustisyang ipinaglalaban ko. Ang aking biyenan ay hindi lang basta pumatay. Siya ay isang biktima rin ng isang mas malaking halimaw, at ang halimaw na iyon ay ang lalaking itinuring ng lahat na pundasyon ng dangal. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa aking mga buto habang binabasa ko ang mga liham ni Don Roberto sa kanyang mga tauhan, 30 taon na ang nakalilipas. Ang bawat pahina ay may amoy ng luma at amag, tila ba ang mga sekretong nakatago rito ay matagal nang gustong kumawala. Basahin mo ang huling bahagi, Trina, bulong ni Rosario. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila ba ang kanyang mga luha ay natuyo na sa loob ng maraming dekada ng paghihintay. Tinitigan ko ang huling talata. Isang ulat mula sa isang pribadong doktor tungkol sa kalagayan ni Don Roberto bago siya mamatay. Ngunit hindi ito tungkol sa kanyang sakit sa puso. Ito ay tungkol sa isang matinding pag-abuso na ginagawa niya sa kanyang sariling pamilya
isang sikretong itinago ni Doña Milagros sa likod ng kanyang mga perlas at peking ngiti. Si Don Roberto ay hindi lang basta sakim. Siya ay isang sadista na plano ring ubusin ang buhay ng kanyang mga anak at asawa upang makuha ang isang malaking insurance policy sa ibang bansa. Kaya siya pinatay ni Mama, sabi ni Rosario habang nakatingin sa malayo. Hindi para sa pera kundi para mabuhay kami. Ngunit sa proseso ng pagpatay sa kanya, naging katulad na rin niya si Mama. Naging halimaw siya upang talunin ang isa pang halimaw. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Ang mansyong Villarreal ay hindi pala itinayo sa pagsisikap kundi sa dugo at takot. Ang bawat kusing na hinahawakan ko bilang accountant ay may bahid ng isang kasaysayang puno ng karahasan. At si Aurelio, tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nangangatog. Alam ba niya ito? Si Aurelio ang nakakita sa huling sandali, tugon ni Rosario. Kaya siya naging duwag, Trina. Kaya siya naging sunod-sunuran sa kanyang ina. Dahil hawak ni Milagros ang leeg niya. Alam ni Milagros na si Aurelio ang nagbigay ng huling dosage ng gamot dahil sa utos niya. Napaupo ako sa loob ng aking sasakyan. Ang aking mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa manibela. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking inakala kong mahina lang, ay isang mamamatay tao rin. Isang mamamatay tao na ginamit ako upang pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Anong gagawin mo ngayon, Trina? Tanong ni Rosario habang dahan-dahang lumalapit sa bintana ng kotse. Ngayong alam mo nang walang mabuti sa pamilyang ito, itutuloy mo pa ba ang paglalantad sa kanila kahit ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagkasira ng lahat, kabilang na ang alaala ng taong akala mo ay biktima? Tumingin ako ng diretso kay Rosario. Ang aking mga mata ay naging kasing tigas ng semento. Hindi ako accountant ng kanilang emotion, Rosario. Accountant ako ng katotohanan. At ang katotohanan ay walang pinipiling panigan. Pinaandar ko ang sasakyan at mabilis na nagmaneho patungo sa opisina ni Attorney Mendoza. Alam kong doon sila nagtatago ng huling kopya ng mga dokumentong magpapalaya sa akin mula sa pangalang Villarreal. Kung si Milagros ang utak at si Aurelio ang kamay, si Mendoza ang siyang naglinis ng lahat ng bakas. Pagdating ko sa gusali, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng elevator habang paakyat ako sa ika-10 palapag. Bitbit ko ang aking laptop, ang aking huling sandata laban sa kanilang lahat. Pagpasok ko sa opisina ni Mendoza, bumungad ang amoy ng mamahaling tabako. Nakaupo ang abogado sa likod ng kanyang mesa, tila ba inaasahan na niya ang aking pagdating. Trinidad, sabi ni Mendoza ng may mapait na ngiti. Akala ko ay matalino ka. Akala ko ay sapat na sa iyo ang makitang nasa selda si Milagros at Carlota. Bakit kailangan mo pang maghukay ng mas malalim? Dahil ang hukay na ginawa niyo ay kulang pa para sa inyong lahat. Sagot ko habang inilalapag ang aking laptop sa kanyang mesa. I have the transfer records from the offshore accounts, Mendoza. The ones you used to buy the silence of the doctors and the investigators 30 years ago. And what good will that do you, hamon niya, habang dahan-dahang binubuksan ang drawer ng kanyang mesa. Kapag lumabas ito, pati ang pangalan mo ay madadamay. You are a Villarreal by marriage. Ang perang ginamit mo para sa pag-aaral mo, para sa buhay mo, ay galing sa dugong sinasabi mo. I am not a Villarreal anymore. Sabi ko habang pinipindot ang enter sa aking keyboard. As of 5 minutes ago, I filed for an immediate annulment based on fraud and criminal conspiracy. At ang perang sinasabi mo, I already donated all my shares and assets back to the Employees Retirement Fund. Wala akong ititira sa sarili ko na galing sa inyo. Namutla si Mendoza. Ang kanyang kamay na nasa loob ng drawer ay napatigil. Ngunit bago ako tuluyang umalis, gusto kong maranasan nyo ang nararanasan ng mga taong ninakawan nyo, dagdag ko. I just released the audit findings to the Bureau of Internal Revenue and the Anti-Money Laundering Council. Every centavo of your firm, Mendoza, is now under investigation. You are not just losing your license, you are losing your life. Bago pa siya makasagot, narinig namin ang tunog ng pagbagsak ng pinto sa labas. Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ng mga awtoridad ay umalingaw-ngaw sa hallway. You're a monster, Trina, bulong ni Mendoza, habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay. No, Mendoza, sabi ko habang kinukuha ang aking bag at dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto. I'm just the auditor who finally balanced the books.
Lumabas ako ng opisina habang pinapanood ang pagpasok ng mga pulis. Hindi ko na nilingon ang abogado. Habang pababa ako sa elevator, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang bawat lantay na nadadaanan ko ay tila ba isang hakbang palayo sa impyernong kinabibilangan ko noon. Paglabas ko ng gusali, bumungad sa akin ang sikat ng araw ng umaga. Ang fiesta ay tapos na at ang mga kalye ay puno ng mga labi ng selebrasyon. Ngunit sa gitna ng dumi at kalat nakita ko si Aurelio na nakatayo sa tapat ng presinto sa kabilang kalsada, pinalilibutan ng mga reporter. Nakita niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait-galit at huling pag-asa. Humakbang siya patungo sa akin ngunit hinarang siya ng kanyang sariling abogado. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Walang galit, walang awa, puro lang katahimikan. Sumakay ako sa isang taxi. Sa airport po, sabi ko sa driver. Habang umaandar ang sasakyan, kinuha ko ang aking wedding ring mula sa aking pitaka. Tinitigan ko ang kislap nito sa ilalim ng araw. Dahan-dahan binuksan ko ang bintana ng taxi at hinayaan itong mahulog sa gitna ng kalsada kung saan ito ay masasagasaan ng libu-libong gulong. Nag-vibrate ang aking cellphone. Isang email mula sa aking bangko. Transaction successful, all personal funds transferred to the Salcedo Foundation for Education. Wala akong dalang yaman, wala akong dalang pangalan. Ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, hawak ko ang aking sariling kapalaran. Ngunit habang tinitingnan ko ang langit mula sa bintana, may isang bagay na pumasok sa aking isipan. Isang pangalan na binanggit ni Mendoza bago ako umalis. Isang pangalan na hindi kailanman nabanggit sa kahit anong dokumento. Sino si Elisa? At bakit sinabi ni Mendoza na siya ang totoong nagmamay-ari ng huling piraso ng lupaing Villarreal? Ang pangalang Elisa ay tila isang sumpa na bumubulong sa aking pandinig. Isang huling piraso ng puzzle na pilit nilang ibinoon sa limot upang mapanatili ang kanilang huwad na kaharian. Habang ang taxi ay bumabaybay patungo sa airport, ang bawat kanto ng kalsada ay tila nagpapaalala sa akin na ang katarungan ay hindi natatapos sa pagpapakulong sa mga salarin. Kung ang mansyong Villarreal ay isang libingan ang lupain ni Eliza, ang siyang pundasyong nagtatago ng pinakamaitim na katotohanan. Ngayong gabi bago ko tuluyang lisanin ang impyernong ito, sisiguraduhin kong walang matitirang kahit isang anino ng kanilang kasinungalingan, kahit ang ibig sabihin nito ay ang muling pagharap sa halimaw na akala ko ay wala ng pangil. Manong, itabi niyo ang sasakyan. Hindi na ako tuloy sa airport, sabi ko sa driver. Ang aking boses ay walang panginginig. Tila ba isang makinang muling nag-recalibrate para sa isang bagong misyon. Ma'am, malapit na tayo sa terminal. Sigurado po ba kayo? Tanong ng driver habang nakatingin sa rearview mirror. Sigurado ako, dalhin niyo ako sa Registry of Deeds ng probinsya. Ngayon din. Tugon ko habang binubuksan ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay mabilis na pumasok sa mga database na matagal ko nang inaaral. Bilang isang accountant, alam ko kung paano maghanap ng mga phantom owners, mga taong nakapangalan sa papel, ngunit hindi kailanman nakikita. Pagdating ko sa opisina ng gobyerno, ang bawat yabag ng aking sapatos sa lumang tiles ay tila naghuhudyat ng isang papalapit na bagyo. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Gamit ang aking mga huling connection sa mundo ng audit, nakuha ko ang microfilm ng mga lumang dokumento mula sa panahon pa ni Don Roberto at doon ko nakita ang katotohanan. Elisa Salcedo. Nabitawan ko ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang malakas na kulog sa aking pandinig. Salcedo. Ang aking sariling apelido. Si Elisa ay hindi lang basta ibang babae. Siya ang aking lola, ang unang asawa ni Don Roberto, na pilit na binura sa kasaysayan ng pamilya Villarreal dahil sa kanyang pagiging dukha. Naramdaman ko ang matinding init na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang pamilyang Villarreal ay hindi lang ako ninakawan ng pera at dangal. Ninakawan nila ang aking pamilya ng aming nakaraan. Ang lahat ng yaman ni Don Roberto ay nagmula sa lupain ng mga Salcedo na kanyang kinuha sa pamamagitan ng panlilinlang matapos mamatay ni Eliza. Pinaandar ko ang aking sasakyan patungo sa provincial jail. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Milagros. Gusto kong saksihan ang huling pagkakataon na madudurog ang kanyang mundo sa harap ng katotohanang ito. Pagpasok ko sa loob ng visitors area, bumungad sa akin ang isang babaeng malayo
sa imahe ng reyna na nakilala ko. Si Doña Milagros ay nakasuot ng orange na uniforme, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila ba lumabas lahat sa loob ng isang gabi. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlisik pa rin sa galit. Nandito ka ba para panoorin ang tagumpay mo, Trina? Singhal niya, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal dito. May mga tao akong babayaran upang ilabas ako. Wala ka ng perang pambayad, Milagros. Mahinahon kong sabi habang inilalapag ang kopya ng dokumento sa pagitan naming dalawa. Alam ko na ang tungkol kay Elisa Salcedo. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang nanginginig niyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa papel. Nang mabasa niya ang pangalan ng huling bahid ng kulay sa kanyang mukha, ay tuluyan ng naglaho. Ang mansyong kinatatayuan niyo, ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo, ang lahat ng yan ay pag-aari ng aking lola. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Don Roberto didn't build an empire, he stole one. At ikaw, Milagros, ikaw ang tagapangalaga ng isang nakaw na buhay. Hindi totoo yan, Roberto loved me. Binigay niya sa akin ang lahat. Sigaw ni Milagros, ngunit ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Binigay niya sa iyo ang lahat, dahil ikaw ang kasabwat niya sa pagpatay sa konsensya niya, tugon ko habang tumatayo. Ngayong araw isinampa ko na ang petisyon para bawiin ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Elisa Salcedo. Walang matitira sa inyo. Mamatay ka sa loob ng seldang ito na walang kahit isang piraso ng perlas na nakakabit sa iyong leeg. Iniwan ko siyang nagsisigaw sa loob ng visitors area. Ang kanyang mga tili ay tila musika sa aking pandinig habang naglalakad ako palabas ng presinto. Ngunit sa paglabas ko sa gate, sinalubong ako ng isang hindi inaasahang balita mula kay Rosario na kanina pa naghihintay sa labas. Trina, si Carlota, mabilis na sabi ni Rosario. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Nakatakas siya mula sa kustodya ng mga pulis habang nililipat siya kanina. At ang huling balita, kinuha niya ang sasakyan ni Aurelio at papunta siya sa mansyon. Balak niyang sunugin ang lahat bago pa ito makuha ng gobyerno. Hindi niya pwedeng gawin yon, naroon ang mga huling ebidensya ng mga Salcedo. Sigaw ko. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan at nagmaneho patungo sa mansyong Villarreal. Ang langit ay madilim at ang hangin ay puno ng amoy ng paparating na unos. Habang papalapit kami, nakita ko ang isang mapulang liwanag na nagmumula sa direksyon ng mansyon. Pagdating namin, ang malaking pinto ng mansyon ay bukas na bukas. Ang amoy ng gasolina ay matapang sa hangin. Nakita ko si Carlota sa loob ng sala, hawak ang isang sulo habang si Aurelio ay nakaluhod sa kanyang harapan, nagmamakaawa. Carlota, huwag, lahat tayo ay mamamatay rito. Sigaw ni Aurelio. Wala na akong pakialam kung hindi ito magiging akin, hindi ito magiging sa kahit kanino, lalo na sa babaeng yon. Sigaw ni Carlota habang itinapon ang sulo sa mga kortina. Mabilis na kumalat ang apoy. Ang mga mamahaling kagamitan na simbolo ng kanilang kapalaluan ay isa-isang nilalamon ng nagngangalit na apoy. Agad akong pumasok sa loob, hindi pinapansin ang babala ni Rosario. Kailangan kong makuha ang itim na vault sa loob ng opisina ni Don Roberto. Ang init ay nakakapasok sa aking balat at ang usok ay nagpapahirap sa aking paghinga. Nakita ko si Carlota na tumatakbo palabas habang si Aurelio ay nakahiga sa sahig, nawalan na ng malay dahil sa usok. Narating ko ang opisina. Gamit ang aking huling lakas, binuksan ko ang vault at kinuha ang mga orihinal na titulo ng lupa. Habang papalabas ako, nakita ko ang kisame na unti-unti nang bumabagsak. Trina, heto ang kamay ko, sigaw ni Rosario mula sa pintuan. Sa gitna ng naglalagablab na mansyon, naramdaman ko ang kamay ni Rosario na humila sa akin. Lumabas kami ng bahay kasabay ng isang malakas na pagsabog mula sa loob. Ang toreng bato ng mga Villarreal ay tuluyan ng gumuho sa harap ng aming mga mata. Nakatayo ako sa gitna ng ulan yakap, ang mga dokumentong nagpapatunay ng aking tunay na pagkatao. Pinanood ko ang pagdating ng mga bumbero at ng mga pulis. Nakita ko si Carlota na dinadakma muli sa gilid ng kalsada, habang si Aurelio ay isinasakay sa ambulansya. Wala nang natira. Ang mansyon, ng yaman, ang pangalan, lahat ay naging abo. Humarap ako kay Rosario. Tapos na, Rosario. Wala na ang pamilya Villarreal. O Trina, tuwag ito. Tugon niya habang pinagmamasdan ang apoy na dahan-dahang namamatay sa ilalim ng ulan. Laya na tayo.
Tumingala ako sa langit. Ang ulan ay tila ba naglilinis sa aking kaluluwa. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nararamdaman ang bigat ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang katanungang nananatili sa aking isipan. Ang sulo na itinapon ni Carlota, bakit tila may nakita akong ibang tao sa loob ng opisina bago ako lumabas? Isang taong hindi si Carlota, hindi si Aurelio, at hindi si Rosario. Isang taong nakasuot ng puti na tila ba matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang mga anino ng mansyong Villarreal ay tila may huli pang ibubulong. Matapos ang 30 taon ng paghahari sa isang palasyong itinayo sa kasinungalingan, napanood ko ang huling pagguho ng toring bato ng mga Villarreal sa gitna ng apoy at ulan. Ngayong araw ang lupang ninakaw ng aking biyanan at ng kanyang yumaong asawa ay muling babalik sa tunay nitong pangalan, ang pangalang Salcedo. Habang ang aking dating asawa ay nagmamakaawa para sa huling pagkakataon mula sa kanyang higaan sa ospital, at ang aking biyanan ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng selda. Doon ko napatunayan na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pumatay, kundi ang hayaan silang mabuhay sa mundo kung saan wala na silang halaga. Ang abo mula sa nasunog na mansyon ay humahalo sa putik ng kalsada, lumilikha ng isang madilim na marka sa lupang matagal ding nakalimot sa amoy ng katarungan. Nakatayo ako sa tapat ng gumuhong tarangkahan, suot ang isang itim na trench coat na humahampas sa aking binti dahil sa malakas na hangin. Ang paligid ay tahimik na malayo sa ingay ng mga sirena at sigawan kagabi. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghampas ng ulan sa mga yero at ang malayo at paos na huni ng isang ibon. Handa na ang lahat, Trina. Ang korte ay naglabas na ng temporary restraining order laban sa anumang transaksyon ng mga Villarreal sa lupang ito, sabi ni Rosario habang lumalapit sa akin. May bitbit siyang isang makapal na folder ang mga dokumentong naisalba ko mula sa apoy. Salamat, Rosario. Tugon ko nang hindi lumingon. Ang aking titig ay nanatili sa mga natirang haligi ng mansyon. Nasaan si Aurelio? Nasa ospital pa rin siya binabantayan ng mga pulis. Sabi ng mga doktor hindi malubha ang kanyang mga sugat, pero tumigil ang kanyang pagsasalita dahil sa trauma. Si Carlota naman, nakuha na siya ng NBI. Maraming kasong kakaharapin ng pamilyang ito, Trina. Hindi lang estafa kundi obstruction of justice at arson. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Katarungan, isang salitang masyadong mahal para sa mga taong akala ay nabibili ang lahat. Nagmaneho kami patungo sa ospital kung saan naroon si Aurelio. Ang mga hallway ay puno ng amoy ng disinfectant at ang mahinang tunog ng mga monitor ng puso. Nang pumasok ako sa room 405, nakita ko ang lalaking dati ay itinuring kong mundo. Si Aurelio ay nakahiga, ang kanyang mukha ay may mga gasgas at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame bakante at walang buhay. Aurelio ang tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay walang galit, puro lang itong katotohanan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, tila ba may gustong sabihin, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang kamay ay nanginginig na pilit na inaabot ang dulo ng aking damit. Wala na ang lahat, Aurelio, sabi ko habang inilalapag ang annulment papers sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mansyon, ang pera, ang pangalan, lahat ay naging abo na. At ang lupang kinatatayuan ng bahay niyo, opisyal na itong nakapangalan sa akin bilang tagapagmana ni Elisa Salcedo. Nakita ko ang pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata. Isang tahimik na pag-iyak na tila ba humihingi ng tawad. You had a choice, Aurelio, dagdag ko habang tinititigan siya ng walang kurap. Piliin ako o ang kasinungalingan ng ina mo. Pinili mo ang anino, kaya ngayon sa dilim ka rin matatapos. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay sa gutom. Bibigyan kita ng sapat na allowance para mabuhay sa isang maliit na kwarto. Ang kwartong kasing liit ng tinirhan ko nung itinapon niyo ako. Iniwan ko siyang nanginginig sa loob ng kwartong iyon. Ang bawat hakbang ko palabas ay tila ba isang pagtanggal ng huling pako sa aking krus. Ngunit bago kami tuluyang umalis sa ospital, isang matandang babae ang humarang sa amin sa hallway. Nakasuot siya ng puting damit, ang babaeng nakita ko sa loob ng mansyon kagabi. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng talino. Sino po kayo? Tanong ko, ang aking puso ay muling bumilis ang tibok. Ako si Clara Con, sabi ng matanda sa isang boses na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang nurse na nag-alaga kay Don Roberto.
Ang nurse na pilit nilang ipinapatay dahil sa aking nalalaman. Napatigil kami ni Rosario. Kayo ang nakita ko sa apoy kagabi, bulong ko. Matagal akong nagtago sa ilalim ng mansyon sa lumang bodega na hindi nila binubuksan pagsasalaysay ni Clara habang dahan-dahang naglalakad patungo sa isang bench. Alam ko ang lahat, Trina. Alam ko na hindi si Milagros ang nagplano ng pagkamatay ni Roberto. Siya lang ang tagasunod. Sino? Tanong ni Rosario, ang boses niya ay puno ng kaba. Si Attorney Mendoza ang nag-utos ng lahat. Pero may isang tao pang mas mataas sa kanya, sabi ni Clara, habang tinitingnan kami ng may matinding seryoso. Ang taong nagpondo sa pag-akyat ng mga Villarreal. Ang taong hanggang ngayon ay malaya at pinagmamasdan ang bawat galaw niyo. Sino po siya? Muli kong tanong. Ang gobernador, maikling tugon ni Clara. Ang taong akala niyo ay kakampi niyo sa pag-audit. Siya ang may-ari ng offshore accounts na ginagamit ni Carlota. Ginamit niya ang pamilya Villarreal para labhan ang kanyang pera mula sa iligal na droga at sugal. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan naming tatlo. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang bagong banta na mas malaki pa sa lahat ng hinarap ko. Ang aking tagumpay ay tila naging isang mitya lamang para sa isang mas mapanganib na laban. Trina, kailangang umalis na tayo rito. Bulong ni Rosario habang nagmamasid sa paligid. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi, sabi ko habang kinukuha ang aking cellphone. Ang aking mga mata ay muling nag-apoy. Kung ang gobernador ang halimaw sa likod ng lahat ng ito, sisiguraduhin kong siya ang susunod na guguho. Walang sino man ang mas mataas sa katotohanan. Paglabas namin ng ospital, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat namin. Ang bintana nito ay bumukas at lumitaw ang mukha ng gobernador na nakangiti. Tila ba wala siyang kinalaman sa kahit anong nangyari. Magandang umaga, Trinidad, sabi ng gobernador sa isang boses na puno ng kaplastikan. Balita ko ay nakuha mo na ang hustisyang hinahanap mo. Nais kitang imbitahan sa isang hapunan ngayong gabi para pag-usapan ang kinabukasan ng Salcedo Estate. Marami tayong pwedeng gawin sa lupang iyon. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang matapang at malamig na tingin. Salamat sa imbitasyon, Gobernador. Pero ang kinabukasan ng Salcedo Estate ay hindi pinag-uusapan sa hapunan. Ito ay pinag-uusapan sa harap ng batas. Huwag kang masyadong kampante, Trina. Bulong ng gobernador, ang kanyang ngiti ay naging isang matalim na banta. Minsan ang katarungan ay mas mapanganib kaysa sa kasalanan. Siguraduhin mong aabot ka sa hapunan. Pinaandar ng gobernador ang kanyang sasakyan at mabilis na lumayo. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng init ng semento, hawak ang folder ng mga dokumento. Trina, anong gagawin natin? Tanong ni Rosario. Handa na ba ang recording ni Clara? Tanong ko sa halip na sumagot. Oo, hawak ko na, tugon ni Rosario. Ipadala mo yan sa lahat ng media outlets sa Maynila. Ngayon din, sabi ko habang naglalakad patungo sa aking sasakyan. Kung gusto niya ng hapunan, ibibigay ko sa kanya ang huling piging ng kanyang karera. Pinaandar ko ang sasakyan at mabilis na lumayo. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ako ang biktima na tumatakbo. Ako na ang mga ngasong naghihintay sa tamang sandali upang bumanat. Habang binabagtas ko ang kalsada, tinitigan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Trina na nananahimik sa sampal ng biyenan. Siya ay ang bagyo, ang apoy, at ang katarungang hindi kailanman mapapatay. Ang huling hakbang patungo sa ganap na katarungan ay hindi matatagpuan sa mga luhang ibinuhos ko sa nakaraan, kundi sa talim ng aking isipan na handang pumutol sa huling ugat ng katiwalian. Akala ng gobernador ay isa lamang akong piraso sa kanyang chessboard na madali niyang maitatabi o madudurog sa isang kumpas ng kanyang kamay. Hindi niya alam ako ang accountant na bumilang ng bawat sentimo ng kanyang kasalanan at ngayong gabi sa harap ng kanyang mga bisita at ng buong mundo, sisiguraduhin kong ang bawat nakaw na yaman ay magiging mitya ng kanyang sariling pagbagsak. Walang kapangyarihang sapat upang takpan ang liwanag ng katotohanan kapag ang isang babaeng wala nang kinakatatakutan ang siyang humawak ng sulo. Ang gabi ay balot ng karangyaan sa loob ng restaurant kung saan idinaraos ng gobernador ang kanyang piging. Ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila nanunukso sa gitna ng usok ng mamahaling tabako at tunog ng tawanan ng mga makapangyarihang tao.
Nakasuot ako ng isang simpleng puting trahe de mestiza, isang pagpupugay sa aking lola na si Eliza. Habang naglalakad ako sa gitna ng silid, ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Ramdam ko ang bulungan ng mga tao, ang mga mapanghusgang tingin na tila ba tinatanong kung bakit ang magnanakaw na manugang ng mga Villarreal ay narito. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng may taas noo patungo sa mesa ng gobernador. Nakaupo siya doon tila isang hari habang nasa tabi niya si Attorney Mendoza na pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng isang baso ng whiskey. Trinidad, dumating ka, sabi ng gobernador habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata, tila ba isang mandaragit na tinitignan ang kanyang huling biktima. Akala ko ay mas pipiliin mong tumakas patungong ibang bansa, bitbit ang mga dokumento ng pamilya Villarreal. Bakit ako tatakas, gobernador? Ang mga dokumentong iyon ay hindi pasanin. Tugon ko habang dahan-dahang nauupo sa tapat niya. Ang mga iyon ay susi, at ngayong gabi nandito ako para ibigay sa inyo ang inyong huling statement of account. Natahimik ang mesa. Ang mga bisita sa paligid ay unti-unting huminto sa kanilang usapan. Inilabas ko ang aking laptop at iniharap ang screen sa kanya. Doon ay nakapaskil ang isang live broadcast ng isang kilalang news anchor sa Maynila. Ang balita ang pagbubunyag ng ugnayan ng gobernador sa mga offshore accounts na ginamit sa money laundering kasama ang testimonya ni Clara, ang nurse ni Don Roberto. Anong kahibangan ito? Singhal ni Attorney Mendoza, ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Hindi ito kahibangan, Mendoza. Ito ay liquidation, sabi ko sa isang boses na kasing tigas ng bakal. Habang abala kayo sa paghahanda ng hapunan na ito, ang NBI at ang Anti-Money Laundering Council ay kasalukuyan nang nagsasagawa ng raid sa inyong mga opisina. Ang bawat pirma mo, gobernador, sa mga proyekto ng Villarreal Estate ay nakatali sa mga transaksyong ito. Tumayo ang gobernador, ang kanyang galit ay hindi na maikubli. Akala mo ba ay maniniwala sila sa isang babaeng akusado ng pagnanakaw? Sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng gusaling ito ng buhay. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumapit ang kanyang mga bodyguards. Ngunit bago pa sila makahawak sa akin, bumukas ang pinto ng restaurant. Ang tunog ng mga mabibigat na yabag ng mga awtoridad ay pumuno sa silid. Pumasok ang mga tauhan ng NBI, bitbit ang mga warrant of arrest. Governor, you are under arrest for plunder, money laundering, and conspiracy to commit murder. Sabi ng opisyal na nangunguna. Napanood ko ang pagguho ng kanyang mukha. Ang maskara ng kapangyarihan ay tuluyan ng natanggal, inilalantad ang isang matandang lalaking nanginginig sa takot. Habang pinapaspasan siya ng posas, tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang kumayo, ang katarungan, gobernador, ay hindi nabibili. Ito ay nararating sa pamamagitan ng pagtutuos ng bawat maling gawa. Sabi ko ng may malamig na ngiti. Nilampasan ko sila habang kinaladkad palabas ng gusali. Paglabas ko sa kalsada, sinalubong ako ng sariwang hangin ng madaling araw. Nakatayo sa tabi ng aking sasakyan si Rosario, may hawak na isang tasa ng kape at isang matamis na ngiti. Tapos na ang lahat, Trina, sabi ni Rosario. Ang balita tungkol sa pagkakasangkot ng gobernador ay kumakalat na sa buong bansa. Ang pangalang Salcedo ay malinis na. Hindi pa tayo tapos, Rosario, tugon ko habang tumitingin sa malayo. Magsisimula pa lang tayong itayo ang pundasyon ng totoong Salcedo Estate. Isang lugar kung saan walang puwang ang mga halimaw. Isang linggo matapos ang gabi ng paghuhukom, bumalik ako sa lupain kung saan dating nakatayo ang mansyong Villarreal. Ang abo ay nalinis na at ang mga damo ay nagsisimula ng tumubo sa gitna ng mga guho. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na lupain, hawak ang orihinal na titulo na nakapangalan kay Eliza Salcedo. Doon ko nakita si Aurelio. Nakatayo siya sa labas ng gate, nakasuot ng simpleng damit at bitbit ang isang maliit na bag. Hindi na siya ang lalaking mayabang at sunod-sunuran. Siya ay mukhang isang taong nawalan ng lahat ng direksyon sa buhay. Trina, bulong niya nang makita ako. Nandito ako para magpaalam. Pupunta ako sa probinsya ng tatay ko. Gusto ko lang humingi ng huling pagkakataon na makapagsimula. Kahit wala na ako sa buhay mo. Tiningnan ko siya ng matagal. Walang galit sa aking puso, puro lang ito katahimikan. Ang bawat simula, Aurelio, ay nangangailangan ng pagtanggap sa bawat maling nagawa. Sana ay mahanap mo ang kapayapaang hindi mo nahanap sa loob ng mansyong ito. Salamat. Sabi niya bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Hindi ko na siya nilingon.
Sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko si Aling Nena na kumakaway sa akin kasama ang iba pang mga retiradong empleyado. Ngayon ang perang para sa kanila ay naibalik na ng buo kasama ang kaukulang interes. Ang kanilang mga ngiti ay ang tunay na kayamanan na hindi kailanman nakuha ng mga Villarreal. Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan at tinitigan ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay malayo na sa trina na pumasok sa pamilya Villarreal nang may takot at pag-aalinlangan. Siya ay isang babaeng binuo ng apoy pinatibay ng bagyo at pinanganak muli sa katarungan. Paalis na ako nang makita ko ang isang maliit na puting bulaklak na tumubo sa gitna ng itim na lupa ng nasunog na mansyon. Isang simbolo ng bagong buhay sa gitna ng kamatayan. Pinindot ko ang silinyador at mabilis na lumayo sa lugar na iyon. Ang bawat metro ng kalsadang nadadaanan ko ay tila ba naglalayo sa akin sa madilim na nakaraan at naglalapit sa isang bukas na ako ang may hawak ng panulat. Sa huling pagkakataon binuksan ko ang radyo. Ang balita ay tungkol sa pagpapakulong kay Doña Milagros at sa paglilitis sa gobernador. Ngunit pinatay ko ang tunog. Hindi ko na kailangan ang ingay ng kanilang pagbagsak upang malaman na ako ay malaya na. Ako si Trinidad Salcedo, ang accountant na hindi lang nag-audit ng pera kundi nag-audit ng buhay. At sa huling pahina ng aking kwento, ang balanse ay perpekto. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang lamunin ng apoy ang mansyong Villarreal at kasabay ng pagkaubos ng mga huling usok nito ay ang tuluyang paglalaho ng kapangyarihang minsang umalipin sa aking pagkatao. Ang lupang dating puno ng abo ay isa na ngayong luntiang harden na nakapalibot sa Elisa Salcedo Center, isang institusyong itinayo ko upang magbigay ng legal at pinansyal na protection para sa mga manggagawang biktima ng pang-aabuso. Sa bawat pagsikat ng araw sa aming barangay, ang amoy ng sariwang lupa at mga bulaklak ang pumapalit sa masangsang na amoy ng kasalanan. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda sa Correction Institute for Women, nakaupo si Doña Milagros sa isang semento. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang mga brilyante, at ang kanyang dating marangal na tindig ay napalitan ng isang kuba at nanginginig na katawan. Ang kanyang tanging libangan ay ang pagtitig sa apat na sulok ng pader, tila ba naghahanap ng anino ng nakaraan na hinding-hindi na babalik. Si Carlota naman ay nananatili sa isang high-security facility, malayo sa mga kasino at luho na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala na lamang sa mga usap-usapan sa palengke, isang paalala na ang toring itinayo sa kasinungalingan ay guguho at guguho sa takdang panahon. Si Aurelio ay nananatili sa isang malayong probinsya, nagtatrabaho bilang isang simpleng kargador sa pantalan. Balita ko ay madalas siyang nakikitang nakatulala sa dagat, tila ba naghahanap ng kapatawarang alam niyang hindi na niya makakamit mula sa akin. Ang huli naming pag-uusap sa ospital, ang naging huling tuldok sa aming kwento. Hindi ko siya kinamumuhian, ngunit hindi ko na rin siya kinakailangan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang pagputol ng huling tali upang malaya akong makahakbang pasulong nang walang bigat sa aking mga balikat. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong opisina, hawak ang isang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ang mga empleyadong masayang naglalakad patungo sa kanilang trabaho. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Wala na ang bulong ng pangungutya. Ang katarungan ay nakamit hindi sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo, kundi sa pamamagitan ng paglalantad ng katotohanan na mas matalas pa sa anumang patalim. Ma'am Trina, handa na po ang mga dokumento para sa bagong foundation, ang mahinahong tinig ni Rosario, ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Humarap ako sa kanya nang may isang tunay na ngiti, isang ngiting hindi na kailangang magtago sa likod ng profesionalismo. Salamat, Rosario. Ihanda mo na rin ang sasakyan. May appointment tayo sa Registry of Deeds para sa huling paglilipat ng mga titulo sa ilalim ng pangalan ng mga Salcedo. Sa aking paglalakad palabas ng gusali, naramdaman ko ang init ng sikat ng araw sa aking mukha. Natutunan ko na ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa apelidong dala mo o sa dami ng yaman na nakatago sa iyong vault. Ang tunay na dangal ay ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang taong nanindigan para sa tama kahit na ang buong mundo ay nasa kabilang panig. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na iginagapos ang ating dignidad.
Ang bawat tao ay may karapatang maging malaya mula sa mga halimaw na nagkukubli sa likod ng tradisyon at pamilya. Nahanap ko na ang aking binyen, ang aking kapayapaan, hindi sa piling ng ibang tao, kundi sa loob ng aking sariling puso. Ako si Trinidad Salcedo, ang babaeng itinapon muling bumangon at ngayon ay ang siyang nagmamay-ari ng sarili niyang bukas. Ang balanse ng aking buhay ay hindi na sinusukat sa kusing, kundi sa lalim ng aking paglaya. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa abot tanaw kung saan ang langit at lupa ay nagtatagpo. Ang bawat hakbang ko ay may kasiguraduhan, bawat hininga ay may pag-asa. Wala nang anino, wala nang takot. Tapos na ang gabi ng mga Villarreal at ang umaga ng mga Salcedo ay punong-puno ng liwanag.